Good morning. I hope all of you are safe mula sa dumaang bagyong Karina. At ngayon, it's 5:30 AM at ride tayo. It's a 71-kilometer ride. Ikutin natin mula 13 Martires hanggang Muntinlupa. Tagos tayo hanggang Binyan. Nasakit tayo ng GMA hanggang Dasma at pabalik dito sa bahay. This is a quick loop na magagawa natin within 4 hours kung tuloy-tuloy. At yeah, this is the first ride after ng bagyo. Tagal din akong na-tenga, kaya let's go. We just passed the intersection dito sa Dasma Palapala and we need to cover 2.3 kilometers para makarating sa District Imus, where we will go right para dumaan sa Daang Hari Road. Hirap nun, hindi nag-signal light tapos mag-turn right pala. Kaya kailangan talaga laging alerto. Tsaka huwag masyadong bubuntot sa nasa harapan, lalo na kung sasakyan. Dahil kapag hindi gumagamit ng signal light, mawawa tayo dahil walang distansya, babangga tayo dire-diretso. (6:20 AM) nandito na tayo sa District Imus. Diyan sa intersection sa unahan, we will turn right para dire-diretso sa Daang Hari. Normally, nakukuha ko ng 1 hour yung mula dito sa District Imus hanggang Alabang. So, let's see kung kakayanan nating malesen yun or talagang ganun lang yung power natin for now. Okay, go! Ayan. Dito tayo magta-turn right. Fortunately, medyo mas honti yung mga sasakyan ngayon, no? It's Sunday at maganda rin ang panahon. For now, let's take advantage of good weather dahil matagal-tagal din yung pag-ulan-ulan na yun. Ayan. Finally, nandito na tayo sa Las Piñas and we are approaching dito sa right turn papasok ng Madrigal, Alabang. Dito tayo sa Commerce Avenue dadaan para mas less yung sasakyan. Surprisingly nga, kanina, wala masyadong sasakyan tayong nakasabay dito sa papuntang Alabang. From bahay hanggang Dasma, going to District Imus, napakaluwag ng kalsada. Wala masyadong sasakyan. Yan. It's 7:08. Medyo mas maaga tayo o mas mabilis tayo ngayon na nakarating dito sa Alabang. Let's keep the momentum going. Next stop natin ay ito sa Philinvest City and then the highway going to Binyan. Sa Binyan, pagdating natin ng Central Mall, Binyan intersection, magra-right turn tayo ulit. Kakit naman yun ng Carmona, Green and Dasma. Tapos, Holmes Lincoln. Kaya let's go.
And finally, 7:16 a.m. Nandito na tayo sa dating Star Mall, Muntinlupa o Alabang. So, mas marami ang volume ng sasakyan dito. Main reason siyempre connected to sa mga expressway. Pero dito tayo sa Pabayan dadaan. Ayan. Kaya kailangan nating maging mas alerto dahil mas marami tayong makakasabay dito ng mga sasakyan. From here, as I said earlier, ang next stop natin ay Binyan o Central Mall Binyan intersection. Yan, try ko lang tumabi dahil nandito na tayo sa papasok ng masikip na kalsada dito sa Muntinlupa. Yeah. Ayan. Currently, nalagpasan na natin yung medyo mas marke. Ito ating ruta once na nandito na sa Muntinlupa. Pero hindi pa rin mababago yung dami ng volume ng sasakyan. Kanya naman, daming motor, sasakyan. Kaya kailangan pa rin natin maging alerta. Ngayon po hindi naman ganun kalayo yung distance pero I don't have the exact or specific distance from here hanggang dun sa intersection ng Binyan. Time 7:20. Yes. SF Center, Muntinlupa. Dito na tayo sa Tunasan. Let's just continue straight on. Dito na tayo sa San Pedro at 7:30. (7:47), nandito na tayo sa Binyan and few meters away mararating na natin yung intersection kung saan tayo ay kakanan. Yan ay dun sa Central Mall Binyan. Ayan, nakikita ko na yung overpass dito. Pag meron tayong makitang makakainan, hindi naman kumain muna tayo bago tayo umakong sa Carbona. Dahil medyo mahaba-habang kahulan yun. As you can see, talagang maulap pa rin at wala talagang araw. Kagabi, nag-rain check tayo by 9 AM onwards. There's a 50% chance na umulan kaya mas maganda makauwi tayo before 9. And tingin ko kakayanin naman dahil 7 AM pa lang. Kaya tuloy-tuloy lang natin to. Let's go! Nakapasok na tayo dito sa Pacarmona. Mukhang meron pang aksidente nangyari dito. Hindi. Direct de Vega. Merong parang nag-open na establishment. Ayan. So anyway, we need to endure the 2.2 kilometers. Hindi ko sure kung sa Dasma, pero hindi naman yung next stop natin. And one thing is for sure, pagkatapos ng medyo mahaba-habang patag na to, aahon na tayo mula sa Jollibee Carmona hanggang GMA. Then may mga section din sa GMA na aahunin natin hanggang Barangay Maguyam yata yun. Ayun. Let's keep the speed steady. Most of the time, sinusubukan kong mag-maintain ng 20. And then kapag talagang patag and shit lang, maabot tayo ng 30. So, let's keep this steady pace. Papasok na tayo ng Governor's Drive dito sa municipality ng Carmona. Let's go! Sa kanan, papasok ng SLEX. Diretso tayo, going to GMA and Dasma. We are now approaching sa Punang Ahod dito sa Carmona. Na tayo sa final intersection na matadaanan natin dito sa Carmona.
Nandun yung ahon na dadaanan natin paakyat ng GMA. Pero bago natin akyatin yun, kain muna tayo dito sa Jollibee. Let's drink some coffee. Saka breakfast meal. May chicken. (8:30) so tayo mag-almusal dito sa Jollibee Carmona. So tayo dito at daanan na natin tong ahon ng Carmona para makauwi na tayo. Hindi ko kasi nakita kagad tong Burger King, katabi lang pala ng Jollibee. Sana Burger King na lang ako kumain. Anyway, let's go. Yan, nasimula na ahon. Normally kapag merong ride, lalo na kapag papuntang Laguna, tulad ng Laguna Loop, sa Binyan, Aguila Base, yan, mga ganyang ride. Dito ako dumadaan papunta sa meet-up place, or minsan dito rin ako dumadaan pa uwi. Okay naman, kanya lang, syempre dapat expect na talagang ahon siya. We had covered 50 kilometers already at time is 8:30. Let's go! Nakikita niyo yung truck, dahan-dahan din yung truck, no? Dahil sa curve siya, tapos paahon pa. Marami talagang dumadaan dito ng mga trucks, buses, hindi mawawala yung mga motor at private vehicles. One thing na natutunan ko so far, lalo na sa mga kantang ahon, dahan-dahan na akyatin yung ahon instead of pilitin na padyakan ng matigas. Dahil medyo mas mabilis ngayon, pero mas nakakapagod siya. At least, kahit mabilis yung padyak mo, tuloy-tuloy yung padyak mo, hindi siya masyadong magastos sa energy. Ayan. Nandito tayo currently sa second na siko. At ito yung medyo nakakatakot na parte dahil dalawang lane siya, pero kasi madalas yung mga malaking sasakyan, truck at saka buses nagkakasabay dito sa parteng pitas na po-overtake pa, kaya kailangan ng dobleng ingat. Hindi naman siya ganun kahaba, pero di rin ganun kadali pagpatakbo na mabilis dito dahil nasa 7% gradient yung simula, 5% sa gitna, and then ito, mararating natin tong part na to, which is pwede ka nang huminga ng malalim. Tulad niyan, diba? And then merong recovery sa unahan. After ng hindi naman ganun kahabang recovery, ayan, dahan-dahanan din natin gapangin itong pangatlong ahon. We are now approaching yung huling ahon, paakyat ng GMA. So we are actually leaving Carmona. At paglagpas natin dyan sa ahon na yan, pagdating sa GMA, rolling terrain na siya. Same like sa Aguinaldo Highway going to Governor's Drive. Mukha siyang matarik, lalo na pag malayo sa kaba. Kaya naman. Let's pass this with a steady pace. Almost done. We are at 8% gradient. Alright, we are now off to GMA, dire-diretso na makarating ng Dasma. Kapag kumaliwa tayo, papunta silang locker yan, tayo diretso lang. Dito, sa mga susunod na dadaanan natin, rolling yung terrain, which is mas okay dahil makakaroon tayo ng momentum kapag aahon. And also, sa struggle dito is yung mga parting may mga lubak. Ayan. Pero tolerable naman siya. So, kung nga lang tayo magpapatakbo ng mabilis. Time check. Exactly 9 a.m. At more likely mga 9:30, 9:45, depende sa bilis natin, makakarating tayo sa bahay. Ayan na. Here we go!
finally, touchdown Dasma. Tanaw na dito ang SF Dasma. Dito na tayo sa Dasma Palapala. At at 9:15, normally kinukuha ako yung Palapala hanggang lakay ng 9 minutes. And let's see kung makukuha natin ang less than that time. So far, maganda pa rin yung panahon, malimlim. At yan, nag-take advantage natin yung panahon. Sarap ng ride ngayon. Konti lang din ang volume ng sasakyan kaya talagang sulit ang ride. Distance covered 62 kilometers and we are expecting to cover total of 71 kilometers or so. Tuloy lang natin. Let's go. We're not tayo sa intersection. Let's go! Finally, nandito na tayo sa huling ahon bago makarating sa kanto namin. We had covered 69 kilometers already, 9:44 a.m. At medyo makulimlim na. More likely baka ulan maya-maya pero sana wag naman. Grabe, sulit na sulit yung panahon ngayon. Dapat kanina, hindi ko talaga dapat tutuloy itong ride ito kasi tinatamad ako. Medyo matagal din akong natenga dahil maraming pumapasok na trabaho. Which is good at hindi ko may singit kahit na quick spin lang. Pero dahil marami tayong oras ngayong linggo, buti na lang tinuloy ko. Dahil kung hindi, malamang sa malamang nangihinayang ako ngayon. Ayan. It is Sunday, July 28. If ma-edit ko to, maya-maya, same day upload tayo. If not, most likely, pinapanood mo to ng the next weekend. August na. Pero tignan natin. Yan na yung pinakakanto. Sarap ng ride. And finally, nandito na tayo sa kanto namin. It's good that nakabalik tayo ng maayos, safe and sound. Thank you sa lahat ng mga nanonood. Guys, always keep safe and hanggang dito na lang muna. Thank you for all who supports me in what I'm doing. At sana meron akong naambag sa inyong buhay ngayon. See you all on the next ride. At ingat. Ride safe all. Bye-bye. Hoy. Hoy.